winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Good morning kiss nga yun, bihira ka talaga. Ayaw mo nun, umaga-umaga hinahalikan ka ng asawa mong mapagmahal. Bihira ka. Parang unfair yan, mahal na rin na. Pang binigay ko sa'yo na sa umaga, pagkagising mo, good morning kiss. Tapos ikaw, ang binigay mo naman sa akin. Sermon ka agad, pambihira ka naman, ano? Kasi nandun ka sa may consumer. Gusto ko nandito, sabi nga nila, kung nasaan yung mahal mo, dapat nandoon ka rin. Kumbaga sabi nga nila, kung nasaan yung ebak, nandun din yung aso. Yan. Ara, alis nga tayo dito, bihira. Magang-maga, baka masira araw ni Mahal na Reyna. Ang bihira naman talaga, no? Ay, pasintabi po sa mga kumakain, ano? Hindi ko alam, biglang lumabas siya sa big ko yung sinabi ko, eh. Hindi na si Mahal na Reyna kasi alam niyo mga kainis, so ganyan talaga sabi daw nila pagka mga mag-asawa ay nagkukulitan. Eh, nagmamahalan daw ng tuna yan, sigurado yan. Kaya nagkukulitan kasi kung hindi daw nagmamahalan yung dalawa na yan, malamang hindi ko naman tatabihin niya si Mahal na Reyna kung di ko mahal yan, di ba? Sabi nga dito talaga pagka nakatabi ka sa mahal mo at inaamoy-amoy mo, hinahalikan mo, sobra daw talaga, taos puso yan, talagang genuine ang pagmamahal sa ating mga asawa. So, ito mga kainis, so, si Mahal na Reyna ay binobola ako kasi masakit daw yung kanyang kanang likod. So, sabi niya masahihin ko raw. Sabi ko madaling gagaling ka agad yan, gawa nga ng dampi ng aking kamay ay mayroon talagang genuine na pagmamahal sa kanya. Kaya syempre kakatrabaho ni Mahal na Reyna ay hindi maiwasan talagang sumakit ang kanyang balikat, mga kainags, ano? Paano ba naman kung magtrabaho to? Grabe. Parang kalahating araw yata. Samantala yung asawa niya, tama daw. Marami raw deo, pambihira. Pero sabi ko naman sa kanya, di bali, yung perang sinusweldo mo naman, talagang nai-enjoy mo. Hindi mo naman binibigay sa akin yan. Sa'yo naman yan. Di ba? Mahal na Reyna, no? Tanggalin mo yung buhok mo para makita nila yung beauty mo. Sabi daw na pag naang babae daw, pagkagising sa umaga at maganda raw, yan daw talagang genuine na beauty. Totoo ba, mga kinis? Pwede kayo mag-comment, mga kinis, maganda ba si Mahal na Reyna? Bihira. Ayaw mo nung binubuhat nga kita. Pambihira ka talaga. Ito, masahin ko muna si Mahal na Reyna at may papasok ko dito, mga kinis, sa trabaho. Kung hindi papasok to, ako ay maraming magugutom sa restaurant na pupuntahan nila. Naka naman talaga naman. Mrs. Illedan, Chef Culinary. Naka naman. Kaya pinagyayabang ko lang kasi syempre tayo nagpaaral kay Mahal na Reyna, mga kainis. Ano nga diploma mo? Culinary, tsaka baking and pastry. Yan. Katas ng pagsisikap ni Inags. At ni Mahal na Reyna syempre din. Yan. Isang kiss nga sa mahal ng asawa. Bo, parang ayaw mo Parang kundi dahil sa camera, hindi ka magpapahalik Bihira na. Kiss mo nga ako. Eriko! Mayos ka. Ikaw talaga mga alis nga dito. Delikado. Delikado. Ikaw talaga Bihira. Delikado kayo dito. Mahirap na. Akala ko sasampalin ako yung isang mahirap na. Ayoko na magsalita. Baka grabe ka. Buti na, na-cover ko agad, mga kail. Buti na, mabilis yung isang kamay natin Pero, muntik na Yung paa lang yung nahawakan Hindi yung buong sisiw. Paano pag sa winter, ma? Pagka umuwi ako ng Pilipinas, paano yan? Siyempre, ikaw ang magsushovel ng snow dito. Hindi O sino magsushovel ng snow? Wala ako rito. Wala nga ako rito di ba? O ikaw magsushovel ng snow. Naku, mahaba-haba isushovel mo niyan. Sa harapan ng bahay natin at dito sa likuran ng ating bahay. Naku po, Panginoon. Tsaka syempre, yung truck ko, syempre, iwanan ko yan. Pagdadrive mo yan, alagaan mo yan. Bihira. So yun mga kainas, ang iniisip ko kasi, ang pinoproblema ko kasi ngayon, pagka umuwi tayo ng Pilipinas, syempre iwanan natin yung truck natin. Malamig, di ba? So ayoko naman kasing ma-drain yung battery, ayoko naman hindi mandar. Gusto ko kasi, kaya gusto kong turuan si Mahal na Reyna sana, kaya lang medyo natatakot siya i-drive yung ating truck. Sabi ko, mas maganda nang i-drive muna yung truck ko ngayon, turuan kita, i-testing mo, para habang wala pang snow, habang di pa madulas, para pagka may snow na, at least, di ba? Napaandar mo na yung truck ko, nagamay mo na. So yun ang sabi ko kay Mahal na Reyna. Pero yung panganay natin sige, kinakausap ko rin yung panganay natin, presisita natin, mga kainis. Sabi ko baka pwedeng gamitin niya yung truck natin. Kasi yung truck ko naka-insure din kasi kay kay Mahal na Reyna. Insured yan. Kasama siya sa insurance ko sa ating truck. Yun yung pinoproblema ko actually, mga kainis.
Siyempre, alam niyo naman dito sa Canada, pagka wala kang sariling sasakyan, nako, mahirap, no, mga kainis, sobrang hirap. Di ba? Especially ang trabaho natin sa gabi. Okay, di ba walang masyadong bus na dumarat na maano sa gabi. Meron man, madalang. Tapos syempre, kailangan you have to take more times to wait for the bus or to catch the bus. Going and going back to our home. Going to work and going back to our home. O, di ba mga kainis, ano? Sensya na kayo, medyo may pagkabarok ng English ko. Buti, wala pang snow hanggang ngayon mga kainags, ano? Kaya okay pa yung gising natin sa umaga. Pag may snow na yan, pagkagising natin sa umaga, shovel ka agad tayo ng snow. So yun yung pinoproblema naman ni Mahal na Reyna mga kainags, ano? Yung pag may snow na dito at wala ako rito sa Canada, sa bahay natin, sigurado siya yung magsho-shovel ng snow, ano? Yan. So nandito naman nakatira yung bunso natin at shovel din yun, pero syempre talagang si Mahal na Reyna yung bibira talaga dito. Pagkagising nung bibira agad dito. So yun yung pinoproblema ni Mahal na Reyna sa darating na winter. Yan, magmula doon hanggang dito mga kainis, ano? Pati dito sa pathway natin, ano? Tapos hanggang doon sa likuran ng bahay natin, mapapalaban si Mahal na Reyna ng ilang linggo. Naku, Panginoon, isang buwan siguro, pambira. So sabi niya, ngayon pa nga lang umiiyak na si Mahal na Reyna. Sabi niya, ano ba yan? Namumroblema ako sa winter pag nag-snow. Siyempre mga kainis, pagpagod si Mahal na Reyna galing trabaho, di ba? Tapos pag uwi niya ng bahay, pagkagising niya kinabukasan, bago siya pumasok sa trabaho, magsho-shovel ng snow yan dito. Siyempre hindi naman pwedeng hindi mag-shovel ng snow sa harapan ng bahay natin mga kainis, ano? Delikado, baka madulas, mademanda tayo. Dito muna tayo sa alley natin sa likod ng bahay mga kainis. Meron lang akong gustong puntahan dito kasi gusto ko nakikita yun, yung mga dahon ng maple leaf tree. Yung mga dahon niya pag bumabagsak sa lupa, ang gandang tingnan kasi puro dilaw, ano? Yung bang parang nakikita ko lang sa dati sa mga magazine nung wala pa ako sa Canada. Pero ngayon nakikita ko na sa personal. Ay, mga dahon nagbagsakan, ayun, inaayos na nila yung mga sanga ng kahoy. Ibon, mga malalaya yung ibon dito, Yan, dito na mga kainis, malapit na tayo. Ito yan ang gusto ko, Ayan, di ba nakikita lang natin dahil sa mga magazine yan, no? Yung mga bumabagsak na kulay dilaw ng dahon ng maple leaf tree. Ayan, di ba, no? Ganda tingnan, ano? Oh, beautiful, wow. Tapos isipasipain mo yung mga dahon ng ganyan, no? Nakakatuwa. Di ba mga kainis, ano? Ganda. Nakikita ko lang dati ito sa sa magazine, sa mga movies, foreign movies, no? Tara, balik na tayo mga kainags, Ganda tingnan, nakakatuwa. Ayan, dito tayo dumaan. Taas natin yung camera para makita niyo yung no? Ganda, Sipa-sipain natin para maranasan natin, Although ginawa ko na ito matagal na, pero siyempre gusto ko lang ding pakita sa inyo. Wow, beautiful. Wow, ganda, no? Beautiful. Tara, balik na tayo. Lamig. Nararamdaman ko na yung lamig ng hangin. Pumapasok na sa balat ko. Hindi pa ako ito, buti may hood yung natin. Sweatshirt natin, merong hood. Ano nangyari sa'yo? Ha? Nako, yun na. Naglalaro na yung dalawa, Ano nangyari sa inyong dalawa, ha? Ayan, sige, dito kayo maglaro kayo habang wala pang snow. Mga aso natin, mga kainags, Nako po, ito na, parang bato na yung tubig nila, no? Yeah. Lamig na sa gabi. Di ka makainom? Tanggalin na nga muna natin to. Di ka makainom? Tanggalin nga natin to. Yan, parang plato, Wow. Ayan, inom ka na dyan. Inom na. Gusto yata ng yelo, no? Parang ice candy. Ayan, inom ka na dyan. Malinis naman yan mga kainags, kakalagay lang natin kagabi. Nag-ice lang. Dito muna ako, ha? Sino ba yung maingay doon sa CR? Tingay naman nun. Nanonood ng online si Mahal na Reyna. Mahilig mo manood ng online yan, Mahilig din bumili.
Libangan niya yan, online, ano ba yun? Basta ganun. Nagulat kasi ako mga kainis nung paglabas ni Mahal na Reyna sa washroom. Biglang maingay. Kasi nga nakabukas yung pintuan, sabi ko, akala ko sino kaaway ni Mahal na Reyna. Nanonood pala, hindi. Ayun, pagka-online ano ka, no? Talagang maganda talaga yung maingay ka talaga para mapansin talaga yung mga binibenta mo no? Kaya ako talagang tinatry ko rin maging maingay sa mga vlogs ko Kaya lang problema, hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapansin Bihira. Lahat na ng pag-iingay ang ginagawa ko, wala pa rin Pero maraming salamat sa mga nakakapansin sa akin Thank you very much Gamay na rin ang kisang hanaw ito. O yan tingnan mo yung shovel mo pagka wala ako rito malapad-lapad yung pag-shovel mo na yan. Ay wala, ganun talaga. Palikayin mo na itong mga dahon pag ano. Hindi, okay nga, maganda nga sa mata yan yung mga dahon na ito mga kainis, maganda nga sa mata Ingat ka Alam mo, mahal na mahal kita, lagi mo tatandaan yan. Sa malamig, tumatakbo si Mahal na Reyna. Pasok na rin ako sa loob ng bahay, malamig yung hangin, grabe. Yan, si Mahal na Reyna, Ay, tingnan muna, pasok muna tayo. Yan, naalala ko lang kasi mga kainis, Naalala ko lang kasi dati, di ba yung lumang sasakyan ni Mahal na Reyna, pagka winter na, namumroblema ako ron. Ako yung mas namumroblema kaysa kay Mahal na Reyna Yung Honda, yung 1999 Honda Accord, natatandaan nyo ba yon? Yung lumang sasakyan niya, naka-6 na taon yata siyang pagmamaneho sa sasakyang luma na yun, So marami tayong kalbaryong na-experience doon sa lumang sasakyan na yun during winter. Pero nakasurvive naman tayo, kaya ba yun, napagdesisyonan din after 6 years ng paggamit ng lumang sasakyan ni Mahal na Reyna, nakapagdesisyon na rin siya na bumili ng sasakyan. So ngayon, syempre, bago na yung sasakyan ni Mahal na Reyna, medyo hindi na pala tayo namumroblema pagka winter. Kasi syempre, alam niyo naman, pagbago. Although nagkaroon ng konting problema yung bagong bili natin, pero naayos naman. Ay, meron tayong peace of mind, di ba? Let's go. Pinapasyal ko lang muna yung mga aso natin, mga kainags, Isa rin to sa mga inaalala natin pagka lumabas tayo ng Canada, pumunta tayo ng Pilipinas. Mga aso natin, syempre, yung pag-aalaga natin dito, attention natin dito, 100%. Syempre, pagka iniwan ko to, si Mahal na Reyna, hindi naman niya masyado maasikaso to dahil may pasok yun. 6 na araw pumapasok si Mahal na Reyna. Although yung naman natin, yung ating panganay na presisita, mga kainags, siya yung tututok dito sa ating mga aso. Kaya hindi naman tayo masyado magwo-worry sa kanila dahil aalagaan to ng ating panganay na prinsesita. Makulimlim na naman yung lugar natin, yung ating panahon. Tahimik, walang tao, malamig. Yan. Mga ibon, Sarap lang maglakad-lakad ngayon, mga kainags, Medyo maambon pa. Siya nga pala, congratulations nga pala sa sa LA Dodgers. Sila yung nag-champion sa World Series. Ganda ng laban nung nakarang Game 7, nakarang Sabado. Ito yung mga kainis, yung sounds dito sa ating environment ngayon. Tahimik, kung di ako magsasalita, nakakabingin katahimikan. Yan, malungkot, sobrang lungkot nung ganitong panahon. Mas gusto ko yung umuwi ako ng Pilipinas, winter dito sa Canada, mga kainags, Kasi gusto ko talagang takasan yung gusto kong takasan yung winter dito. Nagsasawa na rin talaga ako sa winter. Nasabi ko nga sa inyo, kung bayad na yung bahay ko, malamang taon-taon nasa Pilipinas ako. Tatakasan ko yung winter dito. Tsaka syempre, mga kainags, ayoko yung alam niyo naman, mga kainags, yung winter dito malungkot, tahimik. Napakabilis ng liwanag. 6 na oras lang madilim na naman, Yung kagigising mo pa lang ng alas 9 ng umaga, alas 3:30 ng hapon, madilim na. So ganyan dito pagka winter. So halos 6 or 5 buwan na ganon. So malungkot talaga yon. Kaya syempre pagka nagkakaedad ka na kasi, mga kainis, especially pag may edad ka na, mas maganda yung marami ka nakakausap, or yung lalabas ka ng bahay mo, marami ka nakikita, Kasi dito, tingnan nyo naman yung nakikita nyo pag lumabas ka ng bahay. Wala pang snow yan, mga kainis, pero nakakalungkot na,
Di ba? Wala ka makausap sa kanto, wala ka matambayan. Yung bang gusto mong manood ng nagbabasketball sa kanto, wala rito niyan. Eh talagang sasadyain mo yung mga mall dito, mga establishment kung gusto mong makakita ng maraming tao. Ay, tapos na nga pala yung Halloween natin, ano? Tapos na. Ayan, di ba? Kaya as much as possible, pag uwi ako ng Pilipinas, gusto ko talaga winter. Ayoko na umuwi ako ng Pilipinas ng summer dito sa Canada kasi syempre, sayang naman. Sayang yung summer dito, no? Yun na nga lang yung time na na-enjoy natin ng Canada during summer. Kaya winter, yun ang the best. Mga December, January, February, March, yan. Balikan na lang sa Canada pag April na or May. Kasi April medyo malamig pa yan, no? So yun, kaya bala ko sana, no? Siguro pag mga 60 years old na ako, mag-retire na ako. Kailangan kasi maganda kasi habang malakas ka pa, yung nakakapaglakad ka pa, matikas pa yung mga tuhod natin tsaka mga paa, mas magandang enjoy talaga natin, no? Kaya talagang especially doon sa mga kabataan, no, advice ko lang sa inyo, paghandaan niyo yung pagtandaan niyo yung mga goals niyo sa buhay, pilitin yung maabot. Mas maganda kung maabot niyo ng mga 50 years old pa lang kayo, para kahit 55 years old na kayo, pwede na kayo mag-retire. At least, di ba? Enjoy nyo na lang yung buhay. Ako, napakasarap nang ini-enjoy na lang ang buhay, mga kainags, ano? Ayoko kasi yung 65 years old or 60 years old na ako, nagtatrabaho pa rin ako. Ayoko na ng ganun. Gusto ko nagre-relax na lang ako. Kaya sabi ko nga sa inyo, habang bata pa tayo, habang malakas pa, paghandaan na natin. Kaya concentrate ako sa pagbabayad ng bahay, mga kainags, no? Para matapos na. Kasi yung mortgage lang naman dito sa Canada yung nagpapahirap sa atin, Ayan, no? Mga tulog na yung mga puno na yun, wala nang dahon, Ang gising niya sa sa May, April, ganyan, spring. Diba? Nakakalungkot, Nakakalungkot yan, mga kainis, yung ganyang panahon. Halika rito, saya. Mabuti na lang, may mga aso tayong, halika rito, nagpapasaya sa atin. Yun, so mga kainags, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat. Hanggang sa muli.